Hello Capricorn! Maligayang pagbabalik at salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus General Reading para sa sign ng Capricorn. Kunin nyo lang po kung ano ang nakarelate kayo. Tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yun. Maaaring ang susunod na upload lang siyang makakarelate tayo. Subscribe lamang po para masubaybayan nyo ang pag-upload ng bagong videos at maaaring yun ang doon tayo makaka-relate. Night, dalawang night agad kay Capricorn, maaaring movement, mensahe ng bagong kita, mensahe ng bagong pagkakakitaan, pwedeng ganon, o mensahe ng that will require you some hard work. Pangalan nito Kinoko. Itong yokai na to ay Kinoko. Para silang yung yung mga duwende sa forest. Sila ay nagbabantay ng mga puno, nagbabantay ng mga medyo pilyo sila, pinagtitripan nila yung mga woodcutters, nangungupit. So, ang nangungupit sila ng mga pagkain no woodcutter. Maaari din kasi na senyales yon na parang wag nyo kaming guluhin, nananahimik kami dito, ganyan. Be diligent. Knight of Coins. Discipline. Diligence. Maaari din nga, nakatulad ng sinabi ko kanina, mensahe ito na pagkakaroon ng bagong racket, kumbaga. Mensahe na pagkakaroon ng bagong trabaho, pwedeng ganon. Pero ang enerhiya ng Knight of Coins, very, very, very Capricorn to. Kasi hard work ito, perseverance, diligence, focusing on the task, focusing on what you need to carry on. So, positive ito bilang ikaw yung unang lumabas dun sa spread mo. Isa siyang senyales na you are in your element, very hardworking, si Capricorn. At merong mga bagay na susubok sa'yo sa mga susunod na araw at maaaring magpadalos-dalos. So, slow and steady wins the race. Yan ang lesson dito. So, ingat ka na parang biglang mag-switch o mag-turn on ang enerhiya sa'yo, Capricorn, na mag-pursue ng isang bagay without thinking it through. So, ang Knight of Swords ay enerhiya na mabilis. Very much in your head. Analytical. Pero, having it in reverse may have something to do with fast movement. Carry your tasks with due diligence. Never rush through. Kasi pag nag-rush through ka, maaaring magpakita lang sa'yo ang isang, masira lang yung matagal mong pinundar na bagay. Merong aspeto sa buhay mo na matagal mo nang hindi kino-confront at darating ang pagkakataon na ngayon para harapin yun. What does that mean? I don't know, maaaring yung iba sa inyo ay matagal lang employed, tapos alam mo sa sarili mo na gusto mo mag-venture into something new. Pero pinopospone mo ng pinopospone kasi maaari natatakot ka, natatakot ka na magsimula ng panibago. At itong mga susunod na araw, maaaring susunod na buwan, bibigyan ka ng isang sampal ni universe. Doesn't sound so good, no? Pero matagal na siyang kailangan mong harapin, Capricorn. It's about time, kumbaga, sabihin sa'yo ni universe, it's about time na harapin mo yon. It's about time na umaksyon sa isang bagay na matagal mo nang dapat gawin pero ayaw mong gawan ng paraan. Merong mga unforeseen na mga circumstances na darating. Itong dalawang to, si Ashinaga and Tenaga,
Yung isa long arms, yung isa long legs. So, maganda yung partnership nila para makuha yung ibon sa taas at makuha yung isda sa ilalim. So, hindi sila tutumba. Pero with just a major wave na hindi naman nila makokontrol, pwede na silang patumbahin nun. So, merong big wave na maaaring naparating, pero hindi siya ano eh, ang tower kasi hindi siya, it looks like biglaan, pero it's something na it's either you saw it coming pero hindi mo lang pinansin o sadyang ang dating sa'yo parang malas. Pero ang tower ay laging oportunidad para magsimula ng panibago, para mag-venture into something new. Yan ang parating. Oportunidad yan para mag-rebuild. Pwede din na may partnership sa work, so work na hindi na nagwo-work. May partnership na hindi na nagwo-work. Partnership sa work na hindi na nagwo-work. Pwedeng meron kang attempts to do something na career-related, tas hindi na siya nagwo-work. So, nire-redirect ka. Maaari kasing in the form of multiple rejections yan. Say, marami kang ina-apply na trabaho, tas wala, zero siya, rejections siya. Pero, it's a sign for you, you're being redirected into something na kinakailangan mo that requires yung due diligence, that requires yung disiplina, that requires na pagtrabahuhan mo. So, meron kang tinatrabahong isang bagay, no? At yung tower, may isang unforeseen event na mangyayari at ipupwersahin ka nun para mag i-redirect yung energy mo ng hard work and perseverance into something else. Merong isang bagay na nawawalan ka na ng pasensya o alam mo yung pinipilit mong meron kang gusto na gawin, na i-execute. So, dun mo binubuhos yung pasensya, yung perseverance, yung hard work mo, yung oras mo, dun mo ginugugol. Pero ang sabi sa'yo ng universe, wag mo dun i-google, dito ka mag-spend ng time. Maaaring hindi mo pa nakikita kung ano yung, kung saan ka nire-redirect ni universe, kasi yung tower mangyayari muna. Ginugugol mo sa isang bagay, tinatrabaho mo, let's say career, yung corporate job mo. Pero, eto, maaaring isang tao lang makarelate dito. Wow, corporate job mo, no. Ginagawa mo lahat para ma-execute ng tama yung mga tasks, you're getting out of your way, gumagawa ka ng extra, getting out of your way para ma-please yung boss mo. Pero, merong promotion sa mga tao this January, hindi ka na-promote. So, yun yung tower. Yun yung tower moment. Ngayon, ang mensahe na, ang gustong makita, ang gusto ni universe na makita mo is, ano yung mga bagay na pinilit mo lang gawin, pero alam mo sa sarili mo, hindi ka naman masayang gawin yun. Ano yung mga bagay na alam mong kinakailangan mong pagtuunan ng pansin? Halimbawa, di ba, bibo ka sa corporate job mo, pero alam mo sa sarili mo na gusto mong maging artist na lang, ganyan. Or gusto mong maging entrepreneur. So ngayon, kailangan kang ma-reject dun sa corporate role mo para pagsumikapan mo or pagplanuhan mo or ibuhos mo yung hard work mo dun sa entrepreneurship, dun sa creativity mo. Yun yung example ng scenario na meron ka ngayon. Merong isang bagay na alam mo yun, ito kasi, it reminds me yun sa Lord of the Rings. Di ba merong eksena si Frodo with the spider? Hindi sumusuko yung spider, gusto niyang um, kunin si Frodo. Pero hindi niya makuha-kuha, hindi siya successful. Pero makulit siya. Very persistent siya. So, ano yung mga bagay na nagiging persistent ka, pero wala namang dulot na maganda sa'yo. So, ano yung masyado mong pinagtutuunan ng pansin na wala namang return on investment, you might as well want to cut your losses early on. So, it's good na you will not back down on an impossible goal, pero you must know
the time when to stop. Yun yung ano nito. Teka, maingay. Pause natin. Si Chuchigomo, very ano siya, persistent siya. So, ikaw pa rin to, Earth sign, Pentacle. Very stable and very hardworking. Pero, don't you think na that persistence is leading you to something na hindi naman nagbe-bear ng fruit sa'yo? Maganda yung perseverance, maganda yung plan, pero having this in reverse might tell you na maaaring you might need to tweak yung sistema mo, you might need to tweak yung ginagawa mo. What is it that you are doing na hindi nagbe-bear fruit and how can you make changes? So, mukhang yan ang mensahe niyang Eight of Coins na yan. Ang dami mong at huwag kang magpatalos-talos. Don't be too persistent. Ang galing no nung aso, sumasabay sa pag nagsasalita ako. Bigla siyang tumahimik ng tumahimik ako. Ang galing. Uy, nice. Equal give and take. Ang dami mong coins. Alam mo, career-related itong reading mo or finance-related. Pursuing something. Si Ichimoku Nudo. Siya ay meron na wala sa kanya, may kinuha yung human sa kanya. So, he's going underwater deeply para mag-seek ng revenge sa tao na yon. So, maaaring senyalis ito na are you spending yung dinidirect mo yung energy mo sa mga bagay na in vain naman. Hindi naman makakatulong sa'yo in the long run. Pwedeng ganon. Pwede din na mensahe yan ng affection from people, message of support. If you are building out something, you might want to get social proof or mga tao na magte-testify, magbibigay ng testimonial about your the kind of work that you do. Pwedeng yun. You need to put yourself out there, don't do it alone, seek help, ganun. Or do not lose your inner child and find the joy in everything that you do. You might be too serious doing stuff na nakakalimutan mo na ang mga bagay na alam mo yun, you don't want to seek help kasi you want to do everything alone. So, pwedeng ganun. Being a student of life, seeking partnerships. Whatever it is na it has to end. Something has to end. Kung ano man yung unforeseen circumstance na mangyayari, na kinakailangan ng parang iwaksi sa buhay mo. Si universe na yung gagawa ng paraan para tanggalin mo siya sa buhay mo. Kasi ayaw mo nga siyang tanggalin eh. Excuse me. Kung ano man yung magiging result nun, you might need to seek partnership. I'm not really sure if all of um, these cards are telling you na huwag ka masyadong magpakasubsob sa trabaho and find some time to go out there and meet people na you are in disagreement with or meet new people na will give you another perspective in life kasi masyadong seryoso si Capricorn. There is a learning experience. Meron kang tatahakin na isang bagay na learning opportunity siya for you. Pwede din na I don't know, yung iba sa inyo siguro magpe-pursue ng higher studies, mag-MA, ganyan, or sa second degree, mag-aaral ulit. At may mga, you will be curious about something. At ipupursu mo siya. Pero, siguraduhin mo na makakapagpahinga ka. At, i-execute mo kung ano man yung plano na isipin mo. Halimbawa, di ba, yun nga, may mawawasak
unforeseen circumstance, may mawawasak, may mawawala sa life mo. Maaaring trabaho ito na you hold so dearly, pwedeng relationship din ito. Ang sagot ni universe doon, after that event, huwag ka nang parang stay out of it. Huwag mo nang ipilit yung sarili mo sa bagay na lumipas na o sa bagay na tinanggal na sa'yo na, ni universe. Instead, seek partnerships with people na you are in disagreement with, or hindi mo alam kasi may mga makatutulong sa'yo na akala mo hindi ka naman matutulungan ng mga taong yun, pero matutulungan ka talaga nila. Ang maaari din na maaring you're stretching yourself way too thin. Kung meron kang isang bagay na parang, ano to eh, si Rokurokubi? Rokurokubi? Ano ba? Obviously. Haba ng leeg niya, alam mo yon yung para siyang ano, chismosang kapitbahay. Hindi ko sinasabi na chismosang kapitbahay ka. Pero ito yung you're trying to get to know a lot about a lot of things. So this is a good time for you to um, buhayin ba yung curiosity na yon. You have it. Buhayin yun. Pero, ano lang, nod-nod lang, tingin-tingin lang, huwag masyadong, parang, uy, parang, alam mo yung shiny object, may dumating na shiny object, parang, uy, kaya ko to, tas, gagawin mo na agad, mag-i-invest ka na, buboost mo lahat ng energy mo doon. So, yon, ingat ka sa mga ganun. Explore muna and wag masyadong ubusin ang resources sa mga bagay na hindi, mukha namang hindi, kasi mukhang magaling sa pera tong Capricorn na ano ko ngayon, nakaka-connect ko ngayon. Kasi very stable and alam ni Capricorn kung ano yung emotionally stable ka. Alam niya kung ano yung tamang ibibigay at tamang i-receive. Yun nga lang minsan may tendency ka na alam mo yun, maging too absorbed sa isang task or too absorbed sa isang project, too absorbed sa isang sitwasyon na makakalimutan mo ng magpahinga at makakalimutan, tas magsha-shutdown ka na lang, no? Hindi ka na wala. Ayaw mo na makipag-usap kasi nga binuhos mo yung energy mo sa isang bagay na kung tutuusin ay pwede namang chill lang, dahan-dahan lang. So, interesado ako dito sa Knight of Cups na to. Gusto kong kumuha ng isa pang card. Dito, ito yung sinasabi ko na yung nag-seek siya ng revenge sa tao na nangupit nung ano niya, treasure niya. So, gagawin niya ang lahat. Gagawin niya ang lahat para mahanap or tawag dun, mabigyan ng hustisya yung ginawa sa kanya ng tao na yun. Tapos, ano pa siya, back to back with the strength. Don't forget that courage. Don't forget that strength. Minsan expressing yourself or minsan pursuing something that is totally different from what you are familiar with requires some courage. Requires some curiosity. Na positive curiosity, hindi yung chismis, hindi yung riding with the wave of chismis or hearsay. Um, mukhang um, sa mga susunod na araw or buwan na may darating sa'yo na mensahe na mapapaganon ka, pero it would need something from you. It would need for you to put yourself out there. It would need for you to strike partnership or seek partnership with people na hindi mo akalain na kailangan mo pala in your life. Siguro meron kang old friend na you're in a disagreement with, magkaiba talaga kayo ng pananaw sa buhay. Pwedeng, you might want to reconnect with that person para ma-refresh ang iyong perspective sa mga bagay-bagay. Ang major energies na nakukuha ko sa reading mo, curiosity. Something will happen na totally iba sa nakasanayan mo, pero hindi masyadong ano si Capricorn, stable and secure para panghinaan ng loob. Maaari din na mabibigyan ka ng oportunidad para mag-explore o palawigin pa ang iyong kaalaman.
pero may maaaring darating sa punto na panghihinaan ka ng loob o stress lang ang idudulot nito sa'yo. So, hingi tayo ng message kay Oracle. Ano ang gusto mong sabihin kay Capricorn? Huwag mo kakalimutan ang balance. Huwag ka pwede din na iba sa inyo. Naalala ko dati, yung iba sa inyo o-offera ng isang volunteer work. Wala siyang bayad eh. Hindi sasabihin sa yung volunteer. Wala siyang bayad. Endeavor siya na walang bayad. Pero it's something na nagre-resonate sa soul mo. So, maaaring i-redirect ka. Pwedeng February, mag-uumpisa na yung redirection na yon. I-redirect ka sa isang bagay na hindi siya yung goal mo sa 2025 eh. Pero may ibibigay sa'yo si universe na isang bagay na totally iba sa ginagawa mo pero may potential na magbago yung pananaw mo o may potential na ma-meet mo yung mga tao na hindi mo akalaing magiging kaibigan mo. So, yun, don't lose that curiosity. Huwag kang panghinaan ng loob sa isang bagay na akala mo hindi mo kayang gawin. So, what are the stories you tell yourself? Cultivate that story. Ano yung naratibo na meron ka? Ay, hindi ko kaya yan. O, ay, kayang-kaya ko yan. So, what you feed yourself, what you feed your mind, is what becomes your truth. So, ano yung story na sasabihin mo sa sarili mo? Pag nangyari itong tower na yan, yung tower moment na yan, would you choose na sabihin sa sarili mo, you're not good enough, hindi ka kasi ganyan, hindi ka kasi ganyan? O pipilin mo ba sabihin sa sarili mo na, carry lang yan, na keep calm and carry on, carry ko to. So, what will you choose, Capricorn? Huwag ka masyadong maging stuck up sa isang bagay na don't be too serious on a certain endeavor. Huwag ka maging stuck up sa mga bagay na tingin mong yun ang magiging recipe mo for success. Kasi you will never know what the universe will give you sooner. Basta, whatever happens, huwag panghinaan ng loob at magpahinga din. Pahinga-pahinga din, Capricorn. Okay, iwan ko na yun doon at salamat sa pagbisita. Ako po si A. See you soon. Bye-bye!